Investor ka ba ng gold? Kung yes, congratulations, mapa-physical asset man yan or digital asset. Dahil nag-set na naman ng another all-time high record si gold. And this Monday, naka-experience na naman tayo ng gap up. When you say gap up, tumalon siya. Say for example, from 1, tumalon siya papuntang 8, ganon. That is because of the unending imposing ni Trump ng tariff. So kung papansin nyo, di ba, ng mga nakaraan, nag-impose si Trump ng tariff sa China, sa Japan, at kung saan mga bansa. And this time naman, nag-impose siya ng tariff kay Europe. Nag-impose siya ng 10% tariff sa 8 European countries. So yes, ang kalaban naman this time ng US is Europe. So imagine niyo, walang makakalusot. Kahit mga kaibigang countries na yan. Inactive ang kanilang import and export. Ano ba yung tariff? Tariff is yan yung sinisingil na tax sa bawat importation ng US galing Europe. So yung mga ganitong geopolitical tension, nagde-drive to ng demand for gold. Dahil ayaw ng mga investors ng uncertainty. They would rather put their money sa mga safe haven asset katulad ng gold. Kasi si gold safe siya, di ba? So to sum up, gold is going up because of fear and uncertainty. And news about US tariff creates global tension. When countries are fighting on trade, investors will run to safe assets katulad ng gold. Because si gold is a safe haven asset, that is why money flows into gold. So bakit ang tariff will push gold higher? Kasi ang tariff magpapamahal yan ng presyo ng mga goods. So syempre, mas mahal ang bilihin, may risk yan sa inflation. And syempre, kapag may risk sa inflation, mas babagal din ng ekonomiya. Syempre, kapag mabagal ang ekonomiya, pressure na naman yan sa Federal Reserve na magbaba sila ng interest rate. Kasi kapag mababa yung interest rate, syempre magiging accessible yung pera dun sa mga citizen doon sa US. However, kapag mababa ang interest rate ng US dollar, syempre hindi na siya enticing for investors. Kasi parang, ay, ang baba ng interest rate. That is why USD will become weaker. Alam nyo naman, kapag weak si USD, si gold ay stronger, diba? So in simple terms, bad news for global trade, good news for gold. So this time, yung mga institutions, they're accumulating their assets in gold. So they keep buying. Pilipinas lang po ang nagsisell ng gold. So yan, kung mapapansin nyo dito sa chart, ito yung nabanggit ko sa inyo na tumalon. Ayan, kumbaga, may butas dyan. Gap yan, guys. So from this price, umakit siya dito nung pag-open ng market this Monday. Kasi galing siya from consolidation. Nagsa-sideways yung gold and binasag niya itong ating resistance and umakyat siya doon. That is why, mapapansin nyo, ayan, tinatry ng market balikan yung mga gaps na yan. So most probably, si gold will drop para i-fill in yung gap kasi merong mga naiwan dito na mga trading participants. So normally, kapag nagkakaroon ng gap, gumagawa ng way yung market na balikan yung mga naiwan dito na mga orders. That is why, hindi safe din na mag-buy right now kahit na nagkaroon ng gap up. You have to wait na ma-fill in yung gap bago ka mag-buy. Kasi meron siyang high probability na i-fill in niya muna tong gap na to. So that's it for today na muna kasi I have check-up today for my baby. Ayan, lumalaki na ng lumalaki ang baby ko. Kasi 5 months na tayong pregnant. And later pupunta tayo sa office. I hope ang mga estudyante natin matuwa dun sa ating bagong smart TV na yun. Hindi siya smart TV eh. Smartboard TV siya na interactive. So meaning you can use it as a whiteboard, you can use it like a laptop, you can use it like an Android phone, gano'n, di ba? Dito na tayo ngayon sa hospital. So, dito na tayo ngayon sa office. Ayan, so nagtitingnan tayo ng chart ngayon. And, di ba sa kanina banggit ko nga sa inyo na babalikan niya yung mga gaps. But knowing gold, ayan, hindi nga na binalikan yung mga gaps dito. Ayan. So, inakit niya na ng tuloy-tuloy. That is why, probably, hahanap tayo ng correction sa lower time frame para maka-entry tayo ng buy dito. Hanap tayo somewhere sa 15-minute time frame. And so right now, it's consolidating. So right now, meron tayo ditong flag. Ayan. So ngayon, kung saan yung i-break niya dito, then pag ito, binigay itong ating resistance dito, then probably we can position na buy. Ayan. Kasi hindi nga na binalikan yung gap dito. So ideally talaga meron kayong multiple screens because para at least nakikita yung iba't ibang time frame, diba?
Kasi when you do trading, medyo importante, hindi lang medyo, sobrang importante talaga yung multi-time frame analysis. Kasi ako, nung baguhan ako sa trading, sa time frame ako talaga nadadali. Though tama yung analysis mo, tama yung strategy mo, pero since mali yung time frame mo, hindi ka nagta-top down analysis, ang nangyari is na SL hit ka kahit na tama naman yung analysis mo sana sa mga higher time frame. So, that is why maganda rin talaga if like meron kayong multiple screens where nakikita nyo doon exactly kung ano yung nangyayari sa lahat ng time frames. Not literal naman na lahat ng time frames. Kahit tatlo, minimum of 3 time frames tinitignan nyo. Meron tayo na SL hit actually, ayan, sa BTC. This was from last week. Kasi si BTC, unexpectedly, ayan, bumagsak siya from this consolidation. So, kung papansin nyo, I was expecting na, ayan, after this consolidation, pagbasag niya dito, it will go up. However, ayan yung ginawa niya. So, I don't know. Medyo hindi ko talaga masyadong gamay talaga si BTC. So, wala SL hit tayo dyan. Kasi ang ganda na sana nitong breakout na to eh. Diba? Pag break niya dito, retest, akyat. Pero after retest niya, binagsak niya rin eh. No? That is why dito sa journal natin, negative 1585 tayo. So, syempre, yan. Since may SL hit tayo, gagawin tayo ng journal for this. So, naglagay tayo dito ng ating overview dun sa naging SL hit natin from BTC. Ang ginagawa ko lang yan, kinakopy ko lang yan. Tapos, nalagay ko dito. Yan sa ating journal. So, ipipaste ko dyan para at least kapag babalikan ko, maalala ko ano yung naging mali ko dyan. Diba? Ba tayo na SL hit dyan. And then, yan, kukwento ko dyan. Price was moving inside a clear range, respecting ascending trend line. And structure suggested a possible bullish continuation after consolidation. Buyers appeared to be stepping in, giving a reason to look for a long setup. So, kasi yan guys, sabi ko nga kanina, diba? It has been consolidating. And then, nag-break ka dito. I thought this is already a breakout with retest. However, na-fake out tayo dyan. And ayun, mali natin. Syempre, pullback went deeper than expected. Buyers failed to defend the breakout level. So, naging mali kasi natin dyan. Masyado tayo pumasok na maaga before confirmation. So, we assume kasi na magkakaroon ng strong volume yung mga bullish after the breakout and retest. Kung mapapansin nyo dito, ayan, nagkaroon naman talaga ng retest dito. However, hindi naman talaga siya nagbigay ng, kumbaga, bullish confirmation talaga. So, dapat nag-antay tayo ng isa pang bullish candlestick after retest. So, after breakout, retest, dapat pumasok tayo nung kung magkakaroon siya ng bagong bullish candlestick dito para to confirm na meron tayong bullish momentum. However, di tayo nag-antay. So, we entered too early. So, mistakes natin, we did not wait. And hindi tayo nag-antay ng clean retest and para ma-hold niya yung above resistance. And obviously, the market was still consolidating and not trending yet. Siyempre, pag gagawa kayo ng kailangan meron lesson learned. A breakout is not valid until price holds. So, kailangan natin mag-antay ng strong candle close, clear retest, and rejection. Kasi sideways markets can sometimes fake out. Mabigyan tayo ng fake momentum. So, save natin yan. Ina siya. So, for our January, marami tayong mga pula dyan. Marami din naman mga blue. Ayan. So, ito yung ating Monday. Diba? Monday, may negative tayo. Negative 1,800. Pero di bale. Pag ito sa gold, pag na-break niya to, papasukin natin yan. Magbabay tayo dito. Kasi I'm not sure. Baka possible din nabalikan to ng gold with this kind of level ng volume ng mga buyers. So, kung gusto nyo ng ganito palang journal, ayan, yung ginagamit kong journal, we have an LTE journal. Ito yung actively ginagamit ko ngayon to analyze yung mga trades ko every day. So, meron na siya automated na analytics where matutulungan ka niya magkaroon ng complete overview ng lahat ng trades mo. So, ayun siya guys. Papansin nyo, meron siya mga analytics, yung win rate mo, net PNL mo, andyan na siya, magkano yung current balance mo, and then yung profit curve mo, nandyan na siya. And meron ka dyan calendar, ayan, makikita mo yung daily logs ng trades. Kung profitable ka ba, or so, makikita mo dyan, kapag, sa akin kasi nilagay ko, kulay blue kapag positive, red kapag negative. And meron din siyang detail dyan, anong oras ka pinaka-profitable, kung morning session ba, afternoon, or work session, nandyan lahat yan guys. So, lahat ng kailangan nyo makita from your trades, ito siya ma-analyze. For only $29 per month, pwede ka na magkaroon ganitong journal. Lalagay ko sa comment section kung saan ka pwede mag-register. So, update sa gold, binasag niya na itong ating resistance dito sa ating flag. So, most probably, magbabay na tayo.